Nag-walk out sa inis si Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng pagdinig sa Senado. Nangyari yan nang questionin niya ang Department of Energy sa trabaho nitong i-monitor ang presyo ng langis. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin sagot. Tanong ni Marcoleta, bakit hinayaan ng mga oil company na magtaas ang presyo kahit meron pa itong inventaryo ng murang langis? Punto ng DOE, ang taas presyo ay para sa pambili ng supply ng langis na mas mahal nang bibilhin ngayon sa mga kumpanya sa world market. Naipapasa raw ito sa mga consumer dahil deregulated na ang oil industry ng bansa. Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Yes, it's really, Hindi, yung exactly. it's passed on to Yan na the nga consumers. There should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business, the way it's But now you are not- deregulated. Sa pagdinig, ginilahad ng mga oil company na may sapat pa naman silang inventaryo ng langis hanggang Abril at Mayo. Pero wala raw katiyakan ng mga susunod na importasyon. Patuloy raw ang hamon sa pagkuha ng krudo at mga finished product na langis, lalo't na hinto ang replenishment dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na naghahanap ang Pilipinas ng iba't ibang pagkukunan ng langis. Ayon sa Department of Energy, dumating na sa bansa ang unang shipment ng mahigit 22.5 million liters na diesel sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng gobyerno. Kinumpirma naman ng Malacanang ang lumabas na ulat na isang barko na may sakay na mahigit 70,000 barrels ng Russian crude oil ang dumating sa Pilipinas kahapon.